Kamusta mga kakaiba? Bago natin simulan ang ating kwento, ay nais ko lamang magpasalamat sa lahat ng nag-follow sa page at nag-subscribe sa ating YouTube channel. Napakalaking tulong po nito sa amin upang magpatuloy gumawa ng mga kwento na inyong napapakinggan. Kaya kung ikaw ay HD pa, naka-follow sa page or naka-subscribe sa channel, ay click mo na yan at maging parte ng Kwentuhang Kakaiba family. Maraming salamat. Simulan na natin. Sa ika-12 palapag ng isang lumang gusali sa Quiapo, sa lungsod ng Maynila, may isang opisina na matagal nang pinag-uusapan ng mga empleyado, ang Unit 12B. Dati itong call center. Maingay, maliwanag, at punong-puno ng buhay kahit 10 oras ng gabi. Pero may isang insidente na biglang nagpabago ng lahat. 3 taon na ang nakalipas, may empleyadong nagngangalang Lia. Tahimik siya, masipag, at laging nasa night shift. Isang gabi, habang halos lahat ng tao ay nasa break time, naiwan si Lia mag-isa sa production floor. Kinabukasan, natagpuan siya sa ilalim ng kanyang cubicle. Wala ng buhay. Ayon sa report, natural causes. Pero may mga bulong-bulungan na bago siya natagpuan, may narinig daw ang guard na paulit-ulit na pag-type sa keyboard kahit wala namang tao sa loob. Mula noon, unti-unting nabawasan ang mga empleyado sa Unit 12B hanggang sa tuluyan itong isinara. Ngunit 1 taon ang lumipas, muling binuksan ang opisina at doon namamasukan ngayon si Craig. Bagong hire, eager, at hindi naniniwala sa mga kwento ng kababalaghan. Mga panakot lang yan, sabi niya habang inaayos ang headset niya. Unang gabi niya, napansin niya agad ang kakaibang lamig sa buong floor. Kahit ang aircon ay normal lang ang temperature, parang may malamig na hangin na dumadaan sa likod niya. Bandang 2:00 ng madaling araw, habang kausap niya ang isang customer, biglang nag-static ang linya. "Hello, sir?" tanong niya. Pero imbes na sagot ng customer, may narinig siyang mahina. Click, click, click. Parang may nagtatype. Tinanggal niya ang headset. Tahimik ang buong floor. Lumingon siya sa paligid, lahat ng computer naka-off. Lahat ng ilaw dim. "May tao ba?" tawag niya, ngunit walang sumagot. Bumalik siya sa station niya. Pero napansin niyang gumagalaw ang mouse, mag-isa. Unti-unting bumukas ang isang lumang file. Employee record. Pangalan, Lia N. Habang nakatingin sa screen, biglang nag-type ang computer. Hindi siya ang nagtatype. "Tulungan mo ako?" Napaatras siya. "Hindi nakakatawa to." Sigaw niya, akala niya may nagpa-prank lang. Pero biglang nag-flicker ang mga ilaw sa floor. Isa-isa bumukas ang mga monitor sa buong opisina. At sa bawat screen, iisa ang nakalagay, "Hindi kami nakaalis." Biglang may naramdaman siyang presensya sa likod niya. Mabigat, malamig. Parang may nakatayo, nakatingin. Dahan-dahan siyang lumingon. At doon niya nakita isang babae na naka-headset. Nakaupo sa cubicle sa likod niya, nakatalikod, tahimik na nagtatype. "Miss?" Mahinang tawag ni Craig, huminto ang pagtatype. Dahan-dahang umikot ang swivel chair at doon niya nakita ang muka, maputla. Namumugto ang mga mata. At ang bibig, bahagyang nakanganga, parang may gustong sabihin pero hindi mailabas. Biglang nagsalita ang headset niya kahit hindi niya suot. "Next call?" "Ikaw na." Sabay-sabay tumunog ang lahat ng telepono sa floor. Ring, ring, ring. At sa bawat pag-ring, may kasabay na bulong. "Sumagot ka na. Hindi ka pwedeng umalis. Kasama ka na namin." Nataranta si Craig at tumakbo papunta sa exit. Pero pagdating niya, sarado ang pinto. Walang handle. Walang lock.
Parang wala talagang labasan. Biglang namatay ang ilaw. At sa dilim, maririnig lang ang sunod-sunod na pagtatype. At ang mahinang boses, "On cue ka na." Kinabukasan, dumating ang mga empleyado para sa morning shift. Bukas ang lahat ng computer sa Unit 12B. Lahat naka-login. At sa isang cubicle, may headset na nakasuot sa upuan. May isang bagong employee ID sa mesa. Pangalan, Craig M. Status, active.